Sa labanan ng ika-21 siglo, hindi opsyonal ang katumpakan. Kailangang may kakayahan ng mga pangunahing militar, tulad ng Estados Unidos, na tamaan ng may sukdulang katumpakan ng mga target, minsan mula sa literal na daan-daang milya ang layo. Pero may isang problema. Napakamahal gawin ng mga bala tulad ng long-range cruise missile na kaya magsagawa ng ganitong pag-atake. Halimbawa, ang Joint Air-to-Surface Standoff Missiles or JASSMs ay umaabot sa higit $1 milyong bawat isa. Ang Tomahawk ay higit sa $3 milyong bawat isa. Kahit may halos $1 trillion na budget ang militar ng US, hindi nila basta-basta kayang mass-produce o aksayahin ang ganitong kamahal na bala. Pero paano kung may ibang paraan? Isang paraan para gawing mga nakamamatay na cruise missile ang mga mura at simpleng bomba na may mataas na abot at eksaktong tama sa maliit na bahagi lang ng karaniwang presyo. Meron at kasalukuyang sinusuri ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang makabagong paraang ito sa pamamagitan ng 4 na bagong uri ng precision-guided na konsepto ng armas na posibleng magpalawak at magpaunlad sa arsenal ng Amerika sa paraang hindi pa nagagawa noon. Hindi na bago ang ideya ng pag-convert ng mga bombang walang gabay o dumb bombs tungo sa mga munisyong may tumpak na paggabay. Matagal ninagamit ng Estados Unidos ang Joint Direct Attack Munition o JDAM guidance kits ng Boeing at ilang daang libong unit na ang nagawa mula pa noong 1979. Ang mga bolt-on na kit na ito ay binubuo ng ilang bahagi, kabilang ang aerodynamic tail sections, straight kits, at pinagsamang inertial at GPS guidance control units. Kung ikabit ang JDAM sa simpleng bombang tulad ng 2,000 pound Mk-84, malaki ang pagbuti ng kakayahan nito at nagiging posible para sa eroplano na tamaan ng mga nakapirming target sa lupa ng napakatumpak. Para maging mas eksakto, napatunayan ang mga JDAM ay nagpapahusay ng katumpakan ng bomba hanggang sa loob ng 16 na talampakan o 5 metro mula sa kanilang tinutukoy na target. Dagdag pa rito, dahil pareho silang gumagamit ng GPS at inertial navigation para tamaan ang kanilang mga targets, maaari silang gamitin sa lahat ng kondisyon ng panahon. Hindi tulad ng mga bombang walang gabay o mga sandatang laser-guided na karaniwang nangangailangan ng malinaw na kalangitan para sa epektibong paggamit. May benepisyo rin ng JDAM dahil compatible ito sa karamihan ng US combat aircraft, gaya ng F-18, F-35 fighter jets at B-2 bombers. Pero marahil, ang pinakamalaki at pinakamagandang bentahe nila ay ang kanilang pagiging abot kaya. Ang mga JDAM kit ay nakakahalaga lamang ng nasa $21,000 hanggang $36,000. Iyan ay maliit na bahagi lang ng $1 milyong na halaga ng mga cruise missile. Bukod dito, ang US ay may malaking imbakan ng mga unguided na bombang, pwedeng gawing matatalino at precision-guided na mga sandata laban sa mga kaaway ng bansa. Noong dekada 2000, pinalawak pa ng Boeing ang konsepto ng JDAM at gumawa ng JDAM Extended Range o JDAM-R, isang bagong bersyon ng orihinal na JDAM kit. Dahil dito, kaya nang lumipad ng mga bomba ng hanggang 45 milya o 72 kilometro. Iyan ay 3 beses na mas malayo kaysa sa orihinal na JDAM o halos kapareho ng operational range ng M100 at 42 HIMARS rockets. Kahanga-hanga ang distansya. Ngunit hindi pa rin ito katulad ng JASSM cruise missile na kayang tumama sa mga target mula ilang daang milya. Sa kabutihang palad, may alternatibong plano ang Boeing. Isang mas malakas na JDAM kit na kayang tumapat sa mga nunggunang missile sa mundo. Ipinapakilala ang Joint Direct Attack Munition Long Range o JDAM-LR. Noong 2010 iminungkahi ng Boeing na lagyan ng jet engine tail kit ang JDAM-R package bilang unang konsepto ng kit na ito. Noon, kaunti lang ang interes ng US military dito. Pero pagdating ng 2020, nagbago ang lahat. Noong Abril 2026 inihayag ng US Navy ang mga matagumpay na flight test ng baseline. JDAM-LR, na ayon sa mga opisyal ng Boeing, ay may kasamang TDI J-105 turbojet engine. Pinapayagan nito ang mga bagong smart bomb na ito na makalipad ng mas malayo kumpara sa mga naunang modelo, na may base range na humigit kumulang 200 nautical miles, 230 milya, o 370 kilometro, at may potensyal pang makalayo ng higit pa. Nasa ikatlong digma ang pandigdig. Na ba tayo? Depende kasi sa nababasa mo, parang magkakaibang realidad ang naranasan natin. Hindi na ang pagsubaybay sa balita ang mahirap na bahagi ngayon. Mahirap talagang malaman ang totoo. Tingnan mo ang kwentong ito na iniulat ng halos 200 source mula sa iba't ibang panig ng spectrum. Ayon sa US military,
Napahinto ng kanilang pagharang sa mga pantalan ng Iran ang kalakalan sa loob ng 36 na oras. Isang araw bago ito, may balita mula sa halos 80 source, karamihan sa kaliwa, na nagsabing hindi gaano naapektuhan ang trapiko ng barko sa Strait of Hormuz sa unang araw ng blockade. Kaya, ano ba talaga ang totoo? Ganap bang huminto o kaunti lang ang naging abala nung una? O pareho kaya itong totoo? Ginagamit namin ang ground news para manatiling may alam sa iba't ibang labanan sa mundo dahil sa pagkakaibang yan sa pagbabalita. Kung isa lang sa mga headline ang nakita mo, iisa lang ang pananaw at pagkakaintindi mo sa nangyayari. Kinokolekta ng ground news ang libu-libong balita araw-araw, inaayos ayon sa paksa, at ipinapakita ang bias, kredibilidad at pagmamayari ng sources para makita mo lahat ng anggulo sa isang lugar. Ang blind spot ay tampok na madalas naming gamitin na nagpapakita ng mga balitang mainit sa isang panig ng politika, ngunit halos di nababanggit ng kabila. San man ang posisyon mo sa politika, mahalaga ang paglabas sa echo chamber para mas tumpak mong maintindihan ang tunay na nangyayari, lalo na sa kalituhan ng digmaan. Pumunta sa ground.news/military show o iscan ang QR code para makakuha ng 40% diskwento sa Unlimited Access Vantage Plan. At nagiging mas mababa pa ang presyo kaysa sa isang tasa ng kape. Kaya subukan mo na ang ground news para sa sarili mo. Ang JDAM JDM-LR ang magiging basehan ng 3 dagdag na bersyon ng guidance kit. Bawat isa may sariling gamit at benepisyo. Halimbawa, meron ng Decoy JDAM JDAM-LR, ang Quick Strike LR at ang Maritime Strike LR. Ang abot ng mga sandatang ito ay nagdala sa JDAM sa bagong antas na nagbibigay daan sa US na gawing napakatumpak na stand-off weapons ang mga dating simpleng bomba na pwedeng ilunsad mula sa medyo ligtas na mga lugar na malayo sa depensang panghimpapawid ng kalaban. Ang mga kagaya ng ika-4 na henerasyong fighter jets at stealth bombers halimbawa ay maaring maglunsad ng mga sandatang ito laban sa mga target na malalim sa loob ng teritoryo ng kalaban nang hindi nilalagay ang kanilang sarili sa mas mataas na panganib habang ginagawa ito. Ayon kay Kapitan Sarah Abbott ng US Navy, tagapamahala ng Precision Strike Weapons Program, umaasa pa rin ang Naval Air Forces sa JDAM system. Ngunit kinikilala ng programa ang pangangailangang bigyan ng mas malawak na standoff range ang fleet. Pinapapayagan ng bagong kakayahang ito ang mga piloto na umatake mula sa mas ligtas na distansya at mapanatili ang taktikal na kalamangan sa mga lugar ng labanan. At ang LR ay hindi lang naghatid ng mas mahabang abot. Ang mga bagong kit na ito ay nagbibigay ng advanced na onboard power generation na nagpapatalino at nagdadagdag ng mga bagong tampok tulad ng two-way data links at advanced seeking systems para gawing mas eksakto ang bawat munisyon laban sa gumagalaw na target o sa mga lugar na apektado ng electronic warfare. Bago natin talakayin ang technical na espesipikasyon at kakayahan ng iba't ibang JDAM at JDAM-LR na maaring magamit ng Navy sa lalong madaling panahon, narito ang mas malapit na pagtingin sa mismong proseso ng pagsubok na ginawa sa Point Mugu Sea Range ng Navy malapit sa baybayin ng California. Doon, 2 JDAM-LR ang inilunsad mula sa US Navy FA-18 Super Hornets sa magkahiwalay na test flight. Bawat sandata ay natlakbay ng humigit kumulang 200 nautical miles matapos humiwalay mula sa kanilang fighter, kung saan ang isa sa mga pagsubok ay kinabibilangan din ng pagbabago ng altitude at pagmamanobra ng sandata habang lumilipad bago tumama sa loob ng ilang metro mula sa inaasintang target. Kapansin-pansin, inilunsad din ang mga bomba gamit ang JDAM interface na nasa FA-18 at iba pang sasakyang panghimpapawid ng US fleet. Mahalaga ito dahil ibig sabihin, mabilis at walang aberya dapat ang pagpapalaganap ng mga JDAM-LR. Hindi na kailangan ng matagal na pagbabago o bagong sistema para sa mga sasakyang panghimpapawid. Sa halip, maaring agad ikabit ang bagong kit sa maraming tactical at estratehikong sasakyang panghimpapawid na dating gumamit ng JDAM. Ayon sa ulat, ang unang pagsubok noong Abril 1 ay kinabibilangan ng JDM-LR na lumipad ng 34 na minuto gamit ang turbojet engine at tumama sa loob lang ng ilang metro mula sa inaasintang target. Dahil ang ganitong uri ng sistema ay karaniwang ikinakabit sa mga bomba na may bigat na hindi bababa sa 500 libra o 226 kilo. Katanggap-tanggap ang margin of error na ito dahil sapat pa rin ang lakas ng pagsabog para magdulot ng malaking pinsala sa mga kalapit na istruktura. Makalipas ang ilang araw, noong Abril 3 naganap ang ikalawang pagsubok na may mahahalagang pagkakaiba. Sa halip na dumaan sa tuwid na ruta papunta sa target, inatasan ng JDAM-LR na sundan ang mas komplikadong flight profile.
kabilang ang biglaang pagbabago ng altitude at mga manyobra sa ere. Kailangan ang ganitong galaw sa totoong labanan para matulungan ang smart munition na makaiwas sa depensa ng kalaban at tumaas ang tsansang tumama sa target. Sinabi na tagumpay ang pagsubok dahil ang precision-guided munition ay tumawid ng halos parehong distansya at nakuha ang kaparehong resulta gaya ng inilunsad noong Abril 1. Ito ay napakagandang balita. Ipinakita ng pagsubok ang ligtas na paghihiwalay ng sandata, pagkikipag-ugnayan sa kasalukuyang sistema ng eroplano, at kontroladong malayang paglipad na may sariling tulak at nabigasyon sa mas malayang distansya kaysa sa mga naunang JDAM system. Ipinapakita nito ng JDAM LR ay hindi na lang pangarap, kundi isang totoong gumaganang kagamitan. Handa nang gawing mga cruise missile na pinapagana ng jet mula sa carrier, ang MK-82, 83 at 84 na kayang lumipad ng daan-daang milya sa mataas na bilis. Tinatayan ng mga eksperto na ang mga JDAM na ginamit sa mga pagsubok noong unang bahagi ng Abril ay malamang na tumatakbo sa bilis na humigit kumulang 400 milya bawat oras o higit pa base sa distansyang kanilang nilakbay at sa naitalang oras ng paglipad. Ang pinakamagandang bahagi dito ay tulad ng mga naunang bersyon ng JDAM, ang JDAM LR ay hindi kasing mahal ng isang tunay na cruise missile. Ngunit mas mataas ang presyo nito kumpara sa orihinal na JDAM at sa mas advanced na JDMR na may tinatayang kabuuang halaga ng sistema na nasa $200,000 bawat unit. Pero kapag inihambing mo yon sa $1,000,000 o higit pa na presyo ng mga JASSM at Tomahawk, malino ang pagkakaiba. Sa presyo ng isang JASSM, makakagawa ang US ng 5 JDAM LR na bomba. Sa presyo ng isang Tomahawk, pwede nang bumili ng 10 long-range precision munitions na kayang magpaulan ng impyerno sa kalaban. Pero bago natin pag-usapan ng mas detalyado ang mga natatanging LR variant na maaring gamitin ng Navy sa lalong madaling panahon, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mo pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Lingguhan naming ibinibigay ang ganitong paliwanag. Ngayon, ang pangunahing JDAM LR ay talagang pambihira na dahil kaya nitong bigyan ng operational range na higit sa 300 nautical miles o 345 milya o 555 kilometro ang dating mga simpleng 500 pound na bomba. Malinaw na layunin ng Boeing na itulak ang teknolohiyang ito hanggat kaya nila at mas malawak kaysa inakala ng mga eksperto noon. Ang una sa 3 karagdagang bersyon ng sistemang ito ay ang JDAM LR Decoy. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang sandatang ito ay hindi para umatake sa mga target gaya ng air defense systems o infrastruktura, kundi para lituhin ang kalaban o hikayatin silang mag-aksayat ng mga misil na nagkakahalaga ng $1,000,000 sa inaakalang banta. Ang Decoy LR ay pinapalitan ng mga pampasabog na ulo ng auxiliary fuel tanks na maaring magpataas ng kanilang operational range sa kahangahangang 700 nautical miles 800 at 5 milya o halos 1,300 kilometro. Kitang-kita ang mga benepisyo ng isang sandata na tulad nito. Pwedeng sabay-sabay itong ilunsad para mapuno ang depensa sa himpapawid, pilitin maubos ang interceptor ng kalaban, at lumika ng ligtas sa daan para sa totoong pampasabog o eroplanong may piloto na susunod. Dahil sa laki, bilis at abot, magmumukhang totoong cruise missile sa radar ang mga plane na ito, gaya ng JASSM. At walang kalaban ang magpapabaya na tamaan ng ganitong misil ang kanilang target. Kahit isipin nilang plane lang ito, kailangan pa rin nilang kumilos at pabagsakin na magdudulot ng nasayang na oras, enerhiya at mga rekurso. Kahit mukhang hindi mahalagang bersyon ng pain sa una, mas malaki pala ang halaga at potensyal nito. Ang dalawang bersyon na nakatuon sa operasyong militar sa dagat ay siguro ang pinakakahanga-hanga. Ang una rito ay ang Quick Strike LR. Katulad ng pangunahing JDAM LR, ito ay isang natural na ebolusyon ng isang umiral na sistema, ang Quick Strike ER. Ang Quick Strike ER ay isang 2,000 libra na general-purpose bomb na nilagyan ng bahagi ng underwater mine at bagong fuse, tapos kinabit sa JDAM Extended Range Glide Wing Kit. Anong resulta? Isang malaking underwater mine na kayang ihulog mula sa layong 40 milya mula sa nakatakdang lugar. Kapag malapit na ang bala sa mga koordinada ng target nito, dumudulas ito mabilis papunta sa tubig bago tumama at maging naval mine. Pagkatapos, dahan-dahang lumulubog ang mina sa mga daluyan ng tubig na may lalim na hanggang 300 talampakan at naghihintay ng papalapit na targets. Ang naka-install nitong Mark 57 na target detection device ay kayang matukoy ang mga natatanging senyales ng mga barkong kalaban sa lugar.
Pero hindi ito basta-basta sumasabog agad. Maaari silang maghintay ng tamang oras, makilala ang iba't ibang barko o magbilang ng sasakyan dagat, at aatake kapag sigurado silang magiging malaki ang pinsala. Ginagamit ang mga ito sa mababaw na tubig, gaya ng shipping channel, kanal, ilog, inland waterways at daungan, at tumitimbang ng 2,000 libra. Walang kahirap-hirap na palubugin ng mga dambuhalang minang ito. Kahit ang pinakamalalaking barkong pandigma, isang B-52 bomber lang ang kayang maghulog ng hanggang 12 megamina mula ilang dosenang milya ang layo. Ngayon, isipin mo kung ang layo na yan ay mapaparami pa ng ilang ulit. Diyan papasok ang Quick Strike LR. In-upgrade ng Boeing ang glidewing kit ng ER version gamit ang turbojet engine, kaya umabot ang range nito sa mahigit 300 milya. Hindi matatawaran ang epekto niyan. Noon, kahit may mabilis na strike system, kailangan pa ring magpadala ng US ng bomber at crew malapit sa target para maglagay ng mina. Kaya nalalagay sila sa panganib at nahihirapan sa lohistika. Ngayon, gamit ang Quick Strike LR, nawala ng problemang yon. Magkakaroon ng kapangyarihan ng US na maglagay ng mga mina sa mga daluyan ng tubig na literal na daan-daang milya ang layo habang nasa kaalyado o neutral na airspace, imbes na magpadala ng crew at mamahaling bomber sa likod ng kalaban at malagay sa panganib. Binubuksan nito ang napakaraming oportunidad para sa militar ng US, habang sabay na nagdudulot ng takot sa puso ng kanilang mga kalaban kapag napagtanto nila ngayon kahit ang pinakamahigpit nilang nababantayang mga daluyan ng tubig o ang pinakamalalim sa loob ng kanilang teritoryo ay hindi na muling magiging tunay na ligtas. Ang JDAM JMLR Maritime Strike ay ang huling bersyon, ngunit kaunti lang ang inilabas na detalye ng Boeing o militar tungkol dito. Gayunpaman, maaari pa rin tayong maghula tungkol sa disenyo at kakayahan nito dahil malamang ito ay upgraded na bersyon ng umiiral na sistema, lalo na ang Air Force Research Laboratory AFRL Quicksync munition. Ang Quicksync ay nakabase sa pundasyong dinawa ng JDAM at dinagdagan ng mga bagong guidance system sa base kit. Sa mas tiyak na paliwanag, pinapalitan ng ilong ng munisyon ng multimode seeker na may radar at infrared imaging sa isang integrated system. Ibig sabihin, Epektibo lang kadalasan ang karaniwang JDAM sa pagtama ng mga nakapirming target sa tiyak na mga lokasyon. Ginagamit ng Quicksync ang JDAM guidance systems para mapalapit sa target na barko, tapos lilipat sa radar at infrared sensors para hanapin at puntiryahin ang barkong tatamaan nito. Sa madaling salita, epektibo ito laban sa gumagalaw na barkong pandigma. Kaya nitong kalkulahin ang direksyon at bilis ng paglalakbay ng isang barko. Inaayos ang sarili nitong trajectory para matagumpay na tumama sa katawan ng barko sa ilalim mismo ng waterline sa bawat pagkakataon. Isa itong pambihirang teknolohiya na ginagawang mga world-class na panira ng barko ang dati-rati simpleng Blue 100 at siyam na bomba. Itinuturing ng maraming eksperto sa militar ang Quicksync bilang isa sa pinakamapaminsalang sandata laban sa barko sa buong mundo. Ngayon, katabi na nitong mga sandata tulad ng Mark 48 mabibigat na torpedo ng Navy. Tulad ng karaniwang JDAM, kaya ilunsad ang Quicksync hanggang 15 milya mula sa target nito. Kung lalagyan ng Navy ng JDAM LR Tech ang sistema, magiging pamuksa ito ng barko. Napaka-reliable at eksakto ito. At may abot na parang cruise missile. Ginagamit nito ang glide wings at turbojet engine para maabot ang mga target na daan-daang milyo ang layo. Wala pang opisyal na kumpirmasyon. Pero ayon sa ilang eksperto, ito ang pinakamalamang na resulta base sa kasalukuyang nalalaman. Sulit din ulitin ito. Ang bagong teknolohiya ng JDAM LR ay nagpapakilala ng kakayahan para sa mga munisyong ito na may tumpak na paggabay na makalika ng sarili nilang kuryente, salamat sa mga turbina nilang makina na magagamit nila para suportahan ang iba pang sistema at dagdag na bahagi gaya ng mas makabagong mga sensor sa pagtutok at mga koneksyong pangkomunikasyon at iba pa. Sa madaling salita, dahil sa mga pagpapahusay sa LR, magiging mas matalino at mas may kakayahan ng mga JDAM kaysa dati. dagdag pa, Kahit 500 libra lang ang warhead na ginamit ng Navy, posible ring maging compatible ang JDAM LR kit sa iba't ibang laki at klase ng warhead. Batay dyan, maring isipin ng iba na mawawala na ang mga lumang JDAM. Pero halos tiyak na hindi yon mangyayari. May sapat na puwang sa arsenal ng Navy para magsamang umiral ang orihinal na JDAM, ER at LR dahil may kanya-kanyang benepisyo at katangian ang bawat isa. Mas mura gawin ang mga orihinal at ER na sistema kaysa sa bagong LR.
At bagay pa rin ang mga ito para sa maikling distansya o sa mga lugar na hindi gaanong pinagtatanggol ng mga radar at baterya ng misail. Samantala, idaragdag ang mga LR sa lumalaking arsenal ng mga sandatang pang-ataking malayuan ng Amerika na pinaka-epektibo kapag gamit ng mas madaling tamaang sasakyang panghimpapawid sa simula ng labanan habang aktibo pa ang depensa ng kalaban. Dahil dito, lahat ng JDAM system ay pwedeng gamitin sa parehong sasakyang panghimpapawid at madaling palitan ng team ang iba't ibang JDAM. Mabilis at episyente. Pinapapadali nito ang buhay ng mga US komandante at pinapahirap para sa mga kaaway ng Amerika sa hinaharap. Hindi lang JDAM LR ang bagong sinusubukan kamakailan ng hukbong dagat ng US. Panurin ang video para makita kung paano nilagyan ng science fiction style laser system ang mga aircraft carrier ng pinakamalakas na puwersa, pandagat para pabagsakin ng kalabang drone. Panurin ang video na ito para makita kung paano napalipad ang US Air Force ng top secret spy drone sa Iran na nagbukas ng bagong panahon ng pakikidigma. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa maiinit na balita at pagsusuri sa mga bagong inobasyon at labanan sa militar sa mundo.